Yo! What's up guys? Usapang PBA imports na para sa darating na PBA Governors Cup. Para sa Rain or Shine is looking backward to move forward kasi babalik si Aaron Fuller para sa Elasto Painters. So, imbes na sumugal ang Ross sa mga bata or ibang imports, nag-decide silang maging factor ang familiarity at veterano na sa PBA na si Aaron Fuller. Ilang beses na tong nakakabalik ng Pilipinas. He is now 36 years old. So, question niya is kung safe choice ba ito or mas better sanang kumuha ng young and fresh leg para sa Governors Cup. Lalo na't starving sila to a championship. Pero yun nga, he is not new to the PBA brand of basketball. Yung style of play, the physicality, nakapag NLEX, TNT, Blackwater at back-to-back with Rain or Shine. Tsaka, sakto siya palagi kapag Governors Cup. Kaya hindi mo rin mahindian kapag available siya. Last Governors Cup is natulungan niya ang Rain or Shine na umabot ng semifinals. Kaso, laging lason lang talaga yung TNT sa kanila palagi. Doon din nagsimula na parang yung Rain or Shine nagustuhan na ng mga tao, yung bagong era nila, yung fast-paced action, gritty, young guys always running the floor. Tapos si Fuller, yung mature blueprint inside the paint. After naman nun ng stint niya sa Rain or Shine is hindi nagpahinga si Fuller. Sunod-sunod pa rin yung mga liga niya sa ibang bansa. Nasa Indonesia, tapos nasa Mexico. Kaya sure ball na nasa game shape ito. Tsaka ganito yung gusto ni coaching No adjustment periods, no chemistry issues. Lalo na July 10 na agad yung Governors Cup. Day 1 ng practice, alam na agad yung playbook. Ang tanong lang talaga ng mga tao ngayon is yung edad niya. Pero ipasok natin si Justin Brownlee na 38 years old playing like a god. Though magkaiba sila, but let's bet on Aaron Fuller na he is in shape. Para naman sa NLEX Road Warriors, same move din sila, looking backward to move forward dahil balik import trend. Dequan Jones, another veteran player na 35 years old. Grabe pala neto next conference maraming oldies si JB, si Fuller at itong si Jones. Pero sa mga NLEX fans, alam kong mixed emotions kasi yes, kilala na si Jones. Pero the other concern is yung kung pan-championship move ba ito. Lalo na sa team na laging nababaon kapag playoffs na. Ayon sa team governor ng NLEX, si Kiefer Ravena daw mismo yung nag-recommend kay Jones bilang import. Sana siya rin maglaro na ulit tapos maging off-ball si Berto or salitan sila. Paano kaya yun A good problem sana para sa NLEX. So, si Jones nga ay replacement import nila last Governors Cup nung hindi nag-workout yung Mike Harris and nakapasok sila ng playoffs. Pero ayun, TNT ang first round. So para magets natin kung bakit kumuha ng old reliable ang NLEX is dahil sa kanilang last conference. Number 1 seed tapos natalo ng number 8 seed na TNT. Meron pa silang twice to beat advantage nun. Kaya yung dapat ma-address is yung veteran playoff execution. Kasi nung series nga nila sa TNT with Jones although talo din sila noon 3-1 is nakitaan ng poise under pressure. Tsaka ang maganda sa kanya, he doesn't demand the ball to be effective. Kaya malaya pa rin si Berto na magmando para sa buong team. Si Jones can also spread the floor, maging paint presence, and yung mga halos kulang sa team or kailangan ng team is mabibigay niya naman. Kaya getting an old reliable is a good choice kasi hindi naman kailangan ng tagapagtanggol ng NLEX ngayon Ang kailangan nila is yung playoff veteran. So, sa mga fans ng Rain or Shine at NLEX, ano sa tingin nyo yung mga balik imports nyo? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.